Hello mga story, for today's video, i-share ko naman sa inyo yung nangyari kahapon kay mama sa pang-i-scam nila sa GCash niya na kinuha lahat ng laman ng kanyang GCash for the awareness na rin ng karamihan. So kahapon, pumunta si mama dito sa store, nagtanong siya kung meron ba siyang meron ba akong pang cash out sa laman ng kanyang GCash na 2,000 pesos, and then sabi ko meron. Then umuwi siya. Then, wala pang 5 minutes, bumalik siya, pero may kausap siya na lalaki. Tapos, parang naririnig ko dun sa usapan nila na G-Gibbs, ganon. Tapos sabi ni mama, ate, paano tong G-Gibbs? Nanalo daw ako, sabi niya. So, parang kinutuban na ako dun, parang may something na nangyayari. So, sabi ko, akin nga yung cellphone mo, titignan ko. Tapos, pagkaabot ng kanyang cellphone, boom! Ayun, nawala na yung laman ng kanyang GCash. Nawala na yung 2,015 pesos na laman ng kanyang GCash. Na-scam na siya. So, ang akala niya is, nung pagkaabot niya yung cellphone niya sa akin is, meron akong napindot sa kanyang cellphone, kaya na-send yung laman ng kanyang GCash. Pero alam ko sa sarili ko naman na wala akong pinindot doon sa cellphone niya. So, nataranta na kami noon. Tinanong ko siya kung ano bang nangyari, tapos yung tumawag na din sa kanya is blinak na din siya sa Messenger. Bale, wala na. So yung nung binigay niya yung cellphone sa akin, ito yung nag-pop up sa cellphone niya. Ito, your payment of 2015 to Lazada PH has been processed successfully. Ayan yung nag-pop up nung binigay na ni mama yung cellphone niya sa akin nung chinek ko. Nag-automatic na nagano na yung nag-pop up sa cellphone niya. Bale, kinuha na yung laman ng kanyang GCash. So, ang tanong ko, bakit? Anong nangyari? Pagkatingin ko sa kanya, wala na, umiiyak na siya. Kasi nakita niya sa GCash niya na wala na itong laman. So, ayun, umuwi na siya, iyak na siya ng iyak. Ako naman nataranta na, naghanap ng paraan kung ano yung gagawin ko. Nag-search ako sa YouTube kung ano yung pwedeng gawin, na sino pwedeng tawagan. Tapos nag-ask na din ako sa GCash, sa help center, pero until now, wala pa ding nangyayari. So, mga bandang 1 PM kahapon nun, yun, wala pang 5 minutes as in na nakuha agad yung laman ng kanyang GCash. So, ayun, dahil nga parang may doubt siya na parang pinagbibintangan na ako na may pinindot daw ako, kaya na-send yung laman ng kanyang GCash. Ako din sa sarili ko is alam ko na wala akong ginawa, kasi pagka abot ng cellphone niya is nawala na yung laman ng kanyang GCash. So sabi ko, paano nangyari to? Then ayun, nagpunta ako sa GCash, ang tinawala pa silang update. Then wala rin akong alam na pwedeng tawagan. Nag-search din ako sa YouTube, wala din akong mahanap na kung paano yung paraan. So, ayun, hanggang sa nung mga 8 ng gabi, ayun nga, nahinayang ako sa nawala niyang laman sa kanyang GCash. Mga bandang alas 8, nag-search ako sa YouTube ng mga scammer, ganun, or sa Facebook. Ayun, sa Facebook may nag-search ako ng scam. Then may na-search ako dun, sinearch ko yung, eto kasi yung nakita ko sa mga messenger ni mama nung. So, bale, ito yung nasa messenger ni mama. Ito yung nakita ko, yung Kapinpin Brothers. Ito yung mga nag-message sa kanya. Sabi niya nung naglaro daw siya sa Facebook, bale may isang palaro, bale biglang napunta siya sa messenger, then ito yung nag-message sa kanya. Ayan. Tapos ito naman yung tumawag sa kanya, yung Sir Kaluna profile. Then ito din yung nang-scam sa kanya, kasi pagkatapos ng tawag, blinak na siya agad.
Bale, hindi ko kasi makausap ng maayos noon yung mama ko. Kasi nga, galit siya sa akin. Kasi akala niya, napindot ko nga yung Gcash na akong dahilan. Kaya nag-proceed yung transaction sa Gcash niya, nawala yung laman niya. So, nag-search ako mga bandang alas 8 ng gabi sa Facebook ng, yun nga, yung Kapinpin Brothers Vlog or Kapinpin Scammer, kasi yun yung yun yung nakita ko sa messenger niya na bale sinearch ko sa Facebook. Bale ang dami palang na scam nitong mga Kapinpin Brothers na na page. Ayan. So ayan, search natin Kapinpin Scammer at ayan, madadirect na tayo dito. Ayan, at ang dami-daming mga na-scam ng mga Kapinpin Brothers, Kapinpin page. Ang ginamit nila yung mga picture ng mga Kapinpin para mang-scam. So, eto naman yung sinasabi ni mama na palaro na kapag nilaro mo daw to, madadirect ka sa messenger at ayan, sasabihin na nanalo ka. So, ayan yung mga dami-daming na-scam ng mga page ng Kapinpin Brothers. Ayan, ginagamit din yung mga profile nila para yun yung ginagamit nila para tumawag at bang-scam. May nabasa nung nagbabasa ako sa Facebook, may nakita kasi ako na parang may nabasa ako dun sa comment na sabi dito is dapat wag po mag-screen share. Sinabihan ako mag-screen share while mag-open ng Gcash. Ayun. So, nagkaroon ako ng idea doon sa sinabi ng isang nag-comment doon sa Facebook. So, kinuha ko yung isang cellphone ko, then, yung dalawang cellphone ko, trinay ko siyang doon sa messenger. Trinay ko siyang screen share. Ayun. Nakita ko na habang pala tumatawag yung scammer kay mama dun sa messenger is naka-screen share si mama dun sa scammer. Kaya ayun, nakita niya yung mga PIN, yung mga OTP ng kanyang Gcash, kaya nilimas ng mga scammer yung laman ng Gcash ni mama. Gusto ko kasi malaman kung ano ba yung ginawa ng scammer, ano yung way niya, bakit niya napasok yung or bakit niya nakuha yung laman ng Gcash ni mama. Paano? Kasi dun sa Gcash, alam naman natin na may OTP, may PIN, tsaka may face verification yun. So, paano nangyari? So, ayun, trinay ko siya na i-screen share dun sa isa kong cellphone. Tinawagan ko yung isang cellphone ko, trinay ko siya, and dun nakita ko na habang ino-open pala nung Gcash, yung Gcash ni mama, nakikita dun sa screen share yung pagpindot doon sa PIN ng kanyang Gcash, tapos yung mga dumating na OTP PIN nakita pala nung scammer. So ayun, na-transfer lahat yung laman ng Gcash ni mama dun sa Lazada nung scammer. Kasi sa Lazada, bali nag-cash in kasi siya yung scammer is nag-cash in siya sa Gcash gamit yung Gcash ni mama. Kasi kapag nag-cash in siya sa Gcash ng ibang tao, kukunin yung OTP and MPIN nung nanakawan niya. So ayun yung ginawa ng scammer kay mama. So ayun, kaninang umaga pinakita ko kung paano yung ginawa nung scammer kay mama. So ayun, dun lang siya nagkaroon ng idea na wala akong napindot doon sa kanyang cellphone. Tapos ang masaklap pa dun, no, yung scammer, kasi ang sabi dito, pag screenshot your Gcash balance now para ma-times 10 ko kaagad, at kung magkano ang laman, ita-times 10 daw niya. So ayun, nag-screenshot si mama ng kanyang Gcash, pinakita niya yung laman ng Gcash niya,
Tapos, doon na ata tumawag yung scammer sa kanya na, ayun, ginamit yung messenger, tapos nag-share screen na siya. So, ayun, nakikita niya na yung laman ng kung ano yung nasa phone ni mama. Then, gusto din nung scammer na, gusto din yung scammer na pumunta sa Ggives si mama para i-loan daw yung laman ng kanyang Ggives para mapunta dun sa Gcash at dun lilimasin lahat ng laman ng Gcash ni mama. So, buti na lang at pumunta siya sa akin. Nakita ko kung narinig ko yung pinag-uusapan nila. So, ayun, in-stop ko siya. So, hindi niya na-withdraw yung or hindi niya na-loan yung laman ng kanyang Ggives. Kasi, pag na-loan niya yun at nalagay niya sa Gcash at nilimas ng scammer, mas marami na yung na-scam ng scammer. Kasi, tapos, na-scam na nga, magbabayad pa ng Ggives na hindi niya naman na ginamit. So, yan ang tanong ko ngayon sa Gcash. Bakit mayroong ganitong mga nangyayari? Bakit walang security sa mga or privacy sa mga sa pag-screen share sa inyong mga sa app ng Gcash? Kasi sa mga ibang banks is pag na-screen share, hindi niya yan pinapakita yung mga sensitibo na or yung mga privacy, yung mga hindi dapat ipakita sa na pakita sa ibang tao or sinishare sa ibang tao. Kasi trinay ko yung banks ko, mga online banks ko na iba, hindi yan nag-share ng mga sensitibong yung mga PIN, yung mga OTP, ganun, hindi yan nag-share or hindi rin na-i-screenshot. Sa Gcash, yun, nakikita yung pag-pindot sa MPIN, yung mga OTP PIN, nakikita yan. Tapos doon naman sa mga influencer nyo, sa mga nagtatag sa inyo, pakinggan nyo naman sila. Kasi ang daming sa mga Kapinpin Brothers, Kapinpin Family, ang daming gumagamit sa mga pictures nyo na nang i-scam. Pwede nyo siyang i-search sa Facebook, na daming nagre-reach out sa inyo. Kaya please, tulungan nyo naman sila. Tulungan nyo naman sila na kahit yung sa mga page lang na para ma-block or ma-report. Kasi marami kayong tagahanga eh. Marami kayong kaya nga sila nag-follow doon sa mga page nyo kasi akala nila kayo yun. Kayo yung mga tumutulong. Yung pala, na-scam sila. So, ayun, awareness lang sa mga, huwag tayo click ng mga ads sa Facebook or huwag tayong mag-share ng ating mga information, lalong-lalo na yung mga bank accounts natin, lalo na kung may involved na pera, huwag tayong mag-share. Basta mag-ingat tayo palagi, i-check natin ng mabuti yung mga pina-follow natin. Kasi yung mga influencer is may mga blue badge yan dun sa pangalan nila or dun sa may nakalagay kasi na blue badge. Yun yung mga legit. Tignan nyo din kung marami silang followers, ganun. Yun yung mga legit. So, wag tayong, pag may involved na pera, wag mo lang i-entertain, lalo na pag hinihingi nila yung mga Gcash mo, mga PIN mo, sabi na nanalo ka, tapos wala ka naman na sinasalihan na mga contest or mga palaro, wag ka na lang magbibigay or magtitiwala agad-agad. Tapos dun naman sa mga scammer, magbanat naman kayo ng buto. Wag naman laging nag-i-scam. May mga kamay at paa naman kayo, magtrabaho kayo ng marangal, ng mabuti. Hindi yung ini-scam yung mga kapwa nyo Pilipino na makuha yung kanilang mga pinaghirapan.
So, ayan, hanggang dito na lang muna. So, sa next video, sa part 2, isi-share ko sa inyo kung ano, isi-share ko or ipapakita ko sa inyo yung actual sample kung paano ba yung ginawa ng scammer na pagkuha or pag-hack sa GCash ni Mama. So, ayan. I hope na nakatulong ako sa inyo. Sana wala nang susunod na ma-scam pa. At don't forget to subscribe and hit the notification bell para always updated kayo sa ating i-upload na video. See you in my next video. Bye!